I-call out ko pala yun si kuyang kabayan na nagtatrabaho sa Galleria Mall sa may Jumbo, naka-assign sa headphones. Ayun, kuya, bibili sana ako. Kaso, the way you approached me, hindi mo ako na-motivate. Napaka-harsh. Masyadong garapal. Kasi pinakita ko sa kanya na meron akong isang Sony na headphones dito. Kaso nga, nung bago lang yan, wala pang isang taon yan. Kaso nasobrahan ko ng hila ng ganun nung isalpa ko. Nabali siya kasi nga plastic yung ano niya yung mga materials niya. Ang naging problema, pinakita ko kay kuya. Naku, si kuya, kay Sony yan, pag-aari ni Sony yan. Binili ko yan, 799. So yun, sa Pilipinas yun is more than 10,000. Pero si kuya, around 12,000 yan sa peso. Around or more than 12,000 probably, mga ganun. So, si kuya naman, kung mag-approach sa akin, ang harsh niya. Nagtingin ako dun sa brand ng Bose at saka sa JBL. Ang sama-sama ng way niyang pag-approach niya. Hindi talaga makaka-convince ng customer siya kung ganun. Dapat ang mga customer service or yung mga kagaya niyang mga salesman, ladies, dapat slow down yung kumbaga i-approach nyo ng very smooth yung customers nyo para bibili sila. Actually, I was in sales. Pero halos lahat sabi nga ng boss namin noon, halos lahat ng customer na hinahandle ko, bihirang customer na lalabas na walang binili sa shop namin. Kasi maano talaga ako mag-approach, maluma. Yung bagay, bula-bulahin mo yung customer, wag mong haharasin. Si kuya parang hinaharas ako yung nilait-lait niya na yung Sony na ang dami niyang mga sinabing, ganyan. Paano ako bibili pagka ganun? Gagawa ka ng comparison, pero yung pag-approach mo is dapat smooth. At saka dapat yung kung comparison ang pinagbabatayan mo, pwede mo sabihin na, ma'am, oo nga kasi yung materials niyan is plastic siya. Pero may i-offer ako sa yung iba na mas maganda. Ito mas durable siya. Yung ganun, wag mong parang hinaharas mo yung customer na, ay, pangit yan, ma'am. Ano yan kasi, yan hindi maganda ang quality. Mumurahin yan. Pinakamababang, oh my God. Marami pang Sony. Before that, meron pang 179. I bought it already and binenta ko sa iba. Meron din yung 300 plus. Yan, 800 nga yan Tapos, ginanyan-ganyan mo ako. So, ang nangyari, hindi mo ako na-convince. Pero bibili talaga ako. At saka wag mong iisipin na we cannot afford. Na-afford nga namin yung mga iPhone, latest iPhone na ang mamahal. Yun pa kayang 1,000 plus na afford namin yun. Kaya naman namin bumili kung tutuusin. Pero how you approach me is nakaka-disappoint. So, ang nangyari, lumabas kami ni ate, sabi ko, ate, ayaw ko bumili, ganyan yung niya, hindi ako bibili kapag ganyan yung nag-a-assist sa akin. Oo, sabi na ate, ayaw ko din, sabi niya, hindi siya magandang mag-assist. Sabi ko, oo nga, na-disappoint ako, te. Kaya lumabas kami. Pero galing na kami nag-shopping sa H&M. Namili na kami at galing na kami kumain sa mamahaling restaurant, yun, sa Texas. Ano ba yung Texas na yun? Texas House. Ano ba yun? Basta ang bill ni ate may coupon pa kami 278 dirhams. So ayan. Ang hindi ko nagustuhan is ganon yung approach niya. Ito pala yung Texas ano ba to? Roadhouse. Roadhouse pala. Ito pala yung Texas na kinainan namin. Texas. So yun, call out sa'yo kuya, at kung sakaling ito mag-spread, lesson to learn sa'yo. Para makabenta ka,
very smooth lang ang pag-approach sa customer. Huwag mong masyadong garapalan kasi wala, di ka talaga makakabenta. Kung may quota ka, paano ka makaka-reach ng target mo kung ganun ka mag-approach?